Good morning. Andito na naman po tayo sa ating pagla-live. Pastora Susan from LFCI Cabanatuan. At purihin po ang Panginoon. 2021 is a challenging year. Kaya kailangan po. At ang ating pong pamagat ng ating mensahe ngayon ay magsikap. Ayan. Tingnan natin yan sa Matthew 9. Matthew 9:27. Pwede naman tayo. Maliliit na kasi ang letra. Ang sabi po rito ay, at pagkaraan doon ni Jesus, ay sinundin siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisisigaw at nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Na magkagay kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." At nangadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na nagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Ingatan ninyo, sino may huwag makaalan." Datapwat sila nagsialis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang niyaon. Amen. Siya na ha. Late ng letra ng aking Bible na ito. Sumadali tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, inaayayahan ka namin sa aming kalagitnaan, samahan mo kami, at tunay nga na bigyan mo kami ng malinaw na revelasyon sa iyong salita. At dalangin po namin na lahat ng manunood ay mabuksan ang kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito pong ating kwento ay nasa Matthew 9:27 hanggang 31. Ito yung kwento ng dalawang bulag. Hello, Team Bebe. Good morning. Happy New Year. Itong 2021 is a challenging year. At kailangan ay yung challenging na ito ay talagang maranasan natin at mapagtagumpayan natin anuman yung darating 2021. Sapagkat hindi natin alam kung ano yung darating 2021, and we believe 2021 is a great year for us. So sabi rito ay kailangan natin ang church life. Sapagkat sa church life, dito tayo nagpapakarga. Parang cellphone. Pag walang karga ang cellphone, lowbat. Katulad nito, nanonood ako na lowbat yung aking tablet. Hindi siya gumagana, walang kwenta. So, kailangan natin i-church. So, ang church, kailangan natin ang church sapagkat dito tayo nagpapakarga para lumakas yung ating spiritual na buhay. So, kailangan natin ang church. At pagka tayo ay nasa church, nagpapakarga tayo. Nagpapalakas tayo. Yung kailangan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng ialis sa buhay natin ang church. Sapagkat dito tayo magkakaroon ng kapuspusan. Katulad nung Sunday. Nung Sunday, bago po mag-worship, ay nagpa-practice na yung music team. Pa-practice pa nun. Pero habang nagpa-practice sila nung kanilang kakantahin, Saturday nagpa-practice sila, kaya lang inuulit nila bago mag-start ang service. So pagdating nung nagpa-practice sila, hindi pa kasi time na hindi pa time ang Sunday service.
ramdam na ramdam ko na yung Holy Spirit. Ramdam na ramdam ko na, kaya grabe talaga. And kung gusto niyo pong mapanood yung ating mga live, hanapin niyo po yung LFCI Cabanatuan Church. At doon po natin makikita, doon po natin mapapanood yung ating live every Sunday. So sabi rito, ang 2021 ay full of challenges. At dapat lalong tumaas ang ating pananampalataya. At dapat punong-puno tayo ng pag-asa 2021. And sabi rito, become what you believe. Mangyayari kung ano yung pinaniniwalaan mo. Katulad nung ating binasa na Matthew 9:27 hanggang 31, meron doon na dalawang blind. Bulag sila. Pinurso nila na sumunod kay Jesus. Na kahit saan magpunta si Jesus, nagtiyaga sila na sumunod sa Panginoon. Parang ang pagsunod nila doon, nung unang pa lang, hindi sila gaanong pinapansin ni Jesus, para bang suplado si Jesus eh. Pero nung nakita ng Panginoon yung kanilang kasigasigan, kaya nga yung ating binigyan ko ito ng magsikap. Magsikap tayo na sumunod sa Panginoong Jesus. At itong 2021, ilista na natin yung nais natin na mangyari sa buhay natin. At 2021, walang imposible. Ito man ay napakalaki. God is big because think big because God is big. So kaya yung 2021 punong-puno ng challenging. So kailangan maranasan natin yung himala ng Diyos sapagkat 2021 is a year of miracle. Amen po ba? So yung dalawang bulag na ito ay talagang pinurso nila na sila ay makakita. Sapagkat nababalitaan na nila ang Panginoon ay nagpapagaling. Nababalitaan nila ang Panginoong Jesus ay bumubuhay ng patay. Bulag nakakita. Bingi nakarinig, pipi nakapagsalita, yung meketong nalinis. So nung nabalitaan ng bulag na ito, ang Panginoon Jesus ay nagpapagaling, pinurso nila, nagsikap sila, sumunod-sunod sila sa Panginoong Jesus. At ano nangyari? Sila ay nakakita. Naghimala ang Diyos. Ikaw ba? Siguro kung yung dalawang bulag na ito ay alukan mo ng bilyon, hindi nila tatanggapin. Ang hihingi nila ay makadilat ang kanilang mata. Bakit? Bigyan mo man sila ng bilyon hindi nila ma-enjoy sapagkat sila ay bulag. At napakahirap na maging bulag. Na mula nung ikaw ay maging bata, bulag ka na, hindi mo nakikita kung ano itsura ng mundo, hindi mo nakikita kung ano itsura ng kaharap mo. Bulag ka. Siyempre, kung ikaw ay bulag, mas nanaisin mo na ikaw ay makakita. Higit sa bilyon ang halaga na ikaw ay makakita. Amen po ba? So, pinurso ng dalawang bulag na ito na sila ay sumunod sa Panginoong Jesus. At sa pagsunod nila sa Panginoong Jesus, sila ay nakakita. Naghimala ang Diyos sa kanila. Di ba? So sa buhay natin, yung hindi mo nakikita at nais mong makita 2021, ilista mo na. Sa ating personal na buhay, sa ating pangarap, sa ating mga goal, sa ating mga project, sa ating mga plan, lalo na sa ministry. Sapagkat itong dalawang bulag na ito, nagpinurso nila na sumunod sa Panginoon. Ano ba ang sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Name it. Name it. Sabi nga sky the limit. Walang limitasyon ng Diyos. Minsan, tayo po yung naglilimita sa Diyos. Samantalang ang miracle ng Diyos ay walang limitasyon. Walang limitasyon ang miracle ng Diyos.
Kaya ngayon 2021, ilista mo na yung malalaking mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Ilista mo na. Become what you believe. Ano nangyari doon sa 2 bulag? Naniwala lang sila eh. Naniniwala ba kayo na kayo ay makakakita? Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Diba grabe yung confident ng 2 bulag at nagtitiwala sila sa Panginoong Hesus na sila ay pagagalingin ng Panginoon. Kaya ano nangyari? Na-receive nila ang kagalingan. Sila ay nakakita. Ang buhay natin ngayon hindi na normal. Lalo na noong 2020, hindi naging normal ang buhay natin. Buong mundo nag-stop. Para bang yung inog ng mundo ay na-stop, tumigil. Hindi na normal ang buhay natin ngayon. But, huwag tayong titingin sa hindi normal na nakikita natin. Titingin tayo doon sa pinaniniwalaan natin. Walang iba, kundi ang Panginoon, nagagawa siya sa buhay natin 2021. Amen po ba? Sasabihin ng iba, mahirap. Hindi na normal. Marami nang nagsara, hindi na ganito, ganyan. Kapatid, what you believe, marireceive mo. Amen ba? And ang sabi nga rito, yung 2 bulag, nilakaran nila at sinundan-sundan nila ang Panginoong Hesus. Lakaran din natin ang Panginoong Hesus. Kung ano yung gusto ng Panginoong Hesus na gawin natin, lalo na sa kanyang ministry, gawin natin. Sino ba paniniwalaan natin sa 2021? Ang Panginoong Hesus ba o yung nakikita natin sa natural? Sapagkat hindi na nga normal ang buhay natin ngayon eh. 50 years old pataas, bawal na sa sa mall. Eh sabi ko rin ko, Lord, sa July 60 na ako. Bawal nang pumasok ang 50 pataas sa mall. Hallelujah, kaya hindi na talaga normal ang mundo. Pero kaya pa rin itong gawin ng Panginoon na maging normal sa kanyang mga anak. Hindi tayo magkukulangan sapagkat ang Diyos ay hindi siya naglilimit. Walang limitasyon ang Panginoon. Tayo lang ang naglilimit sa kanyang kakayanan. Tayo lang ang nagkokontrol sa gagawin ng Diyos sa kanya. Minsan, pinangunahan natin yung ating mga plano, yung ating mga balak, hayaan po natin. Bagamat may mga plano at mga balak natin, ipauna pa rin natin sa Diyos. Ibigay pa rin natin sa Diyos at bahala ang Diyos. Amen po ba? Na kung ano yung gusto mo mangyari, kung ano yung nabivision mo, kung ano yung nadidream mo, kung ano ibinigay na vision ng Lord sa iyo, kung ano yung binigay na dream ng Panginoon sa iyo, lakaran mo kapatid. Sabi ko nga, Lord, kung talagang malapit ka nang dumating, basta gagalaw ako sa iyo. Basta maglilingkod ako sa iyo. Basta gagawin ko yung pinagagawa mo. Eh, ang laki-laki nga ng pinangakikita ng Lord sa akin. Na itong church na ito, hindi lang ito. Nabibili kami ng lupa sa highway na maluwang at magkakaroon ng church building. At magkakaroon ng may church na sa San Leonardo. Kakaroon ng church sa Santa Rosa. Kakaroon ng church sa Balicruz. Sa Pangatian. Sa lahat ng ibinibigay ng Panginoon. Ang laki ng pinakikitang vision ng Panginoon. Ang kinin natin na mangyayari ito. Na tayo ay magiging powerful, magiging great, magiging famous, magiging great leader, magiging kaiba sa kabila ng hindi normal na buhay na ito. 2021. Amen ba? Katulad ng blind man. Imposible ba sa Diyos? Sa tao, imposible eh. Kahit na ilang pun doktor ang kausapin mo, pag ikaw ay bulag, mahirap ka nang makakita. Pero sa Diyos, pinagaling niya ang 2 bulag. Maging katulad tayo ni Joseph. Nung si Joseph ay nanaginip, 17 years old si Joseph. Bakit maraming tao na hindi nagbabago ang buhay? Kasi hindi nangarap.
hindi sumunod at hindi nagsikap na hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang linaw-linaw, ano? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Meron bang mahirap sa Diyos? O hindi. Wala. Hindi mahirap sa Diyos. Sa atin, mahirap. Sa Diyos, hindi. Nababago ang buhay ng isang tao once na siya ay nanampalataya sa Panginoong Jesus. And sabi sa Hebrew 11:6, He is a God of rewarder for those. Yung lahat ng mayroong pananampalataya, lugod na lugod siya. And ano sabi niya doon? Ako ang nagbibigay na reward sa kanya. Di ba? Dapat, kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, yun ang panghahawakan mo. Kaya sa 2021, ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo 2021? Ilista mo na yan. At paniwalaan mo na yan sapagkat mangyayari yan sa lahat ng iyong ginugusto, kayang ibigay ng Panginoon. Di ba? Kung ano man yung tinatarget mo 2021, pag natin tingnan ang pandemic, maraming nagpipredict 2021, mas malala yung pandemic. 2021, kung gumalaw ang Panginoon sa, kasi noong 2020, sabi, worse daw ang 2020. Hindi. Doon ko nga nakita ang galaw ng Panginoon sa church. Doon ko nakita ang himala ng Diyos sa church. Nung time na pandemic, bumabaha ng pagpapala. Bumabaha ng pagpapala ang church. Hallelujah. And 2021, kung may pang worse ng higit sa virus na dumating 2021, challenging year ito. Mahamon ang ating pananampalataya. Ang nais ng Panginoon, pananampalataya. Don't limit God. Unlimited siya. Don't entertain negative. Entertain natin yung pangako ng Panginoon. Amen ba? Pagka pinaniniwalaan po natin ang negative sa ating isipan, sa ating buhay, yun po yung nangyayari. Kasi yun, nakakagalaw si Satanas, no? Amen po ba? 2021 is a great year for us. Miracle year. Abundant life. Amen? And pagpapala. Protection. 2020, naranasan ba natin ang pandemic, no? Kung sino naniniwala sa pandemic, yun ang nakakaranas ng pandemic. Tayong mga anak ng Diyos, mag-worship lang. Sabi ko nga, nung mga pandemic na yan nag-visit tayo Okay, sumusunod tayo sa protocol ng batas, pero social distancing, merong mask, pero hindi tayo napapigil sapagkat kailangan abutin natin ang ating mga kapatid. May pandemic ba? Wala. Nikatan tayo ng Panginoon. Amen po ba? And Happy New Year po sa lahat. And 2021, salubungan natin ang 2021 ng mayroong miracle ang Lord na gagawin. Abundant life. And kailangan mapuno tayo ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Sapagkat nung Sunday nga, grabe, ramdam na ramdam ko na, nagpa-practice pa lang yung mga music team. Ramdam ko na yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Naramdaman ko na yung pagkilos ng banal na Espiritu. At grabe ang galaw ng Holy Spirit. Amen po ba? And God bless po, and patuloy po tayong seek God. Habang sinasaliksik natin ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Habang sinasaliksik natin ang kanyang salita, nakikilala natin siya. Na He is a big God. Big, big God. At wala siyang makakatulad. Amen. And kinrate tayo ng Panginoon to worship Him, to glorify God, to exalt His name. Amen ba? So, sumandali tayong manalangin. Ayan. God bless po sa lahat ng mga nanonood
si Divina, si kamag-anak, Sister Lynn, ayan, pastora na yan. Sister Lynn, hallelujah. Si Sister Lota Montano, amen po, God bless po. Si Oliver Vicente, ayan. Si Christian Faith Paredes Antonio, hello. Si Ating Bebe. At sa lahat pa ng manonood, siguro sabayan nyo ako sa panalangin. Yung pong mga bago po na nanonood at wala pang personal na relasyon sa Lord, sabayan nyo po ako sa isang maikling panalangin. Ang kinin nyo po ito na ito yung inyong panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan, simula nung una hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, meron akong bagong buhay, meron akong bagong pag-asa at bagong pananaw sa piling mo. At inaayayahan ko ang banal na Espiritu na ang manahanan sa akin, mag-control sa akin, manguna sa akin habang ako ay nabubuhay. At hinihingi ko, susulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin ito, meron ka ng personal na relasyon sa Diyos at ito ay spiritual birthday mo. Isulat mo yung spiritual birthday mo. At makikita mo yung pagbabago ng ating buhay habang tayo po ay sinisik natin si Lord. At ang sabi nga doon, dahil magkakaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Alam niyo po ba, napakarami pong youth dito na pinabago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Dating mga sabungero, ngayon, ibinenta na yung kanilang mga sasabungin at nagpupuri sa Diyos. Adik, hallelujah, mga manginginom, mga naninigarilyo, mga suwail sa magulang, mga sumasagot sa magulang, ang dami po ditong nababago ng mga youth. Kaya po madalas po tayong mag-EGR. Bagamat magastos po ang EGR, talaga po ang mga youth, wala naman silang ibabayad, talagang as in, walang mga youth, mga libre sila lahat. Malaki po ang inuubos natin sa EGR, pero ang EGR nga natin malalayo pa Tarlac, Baler, Baguio, kaya lang hindi nakapag-Baler ngayon at nakapag-Baguio ay may pandemic. Kaya dito lang kami sa GCM at yung isa ay sa Tarlac. Kahit po napakalaki ang gastos, nagpo-provide po ang Panginoon sapagkat marami pong binabagong buhay ang Panginoon. Amen po ba? So mag-closing prayer po tayo. Panginoon, maraming salamat. Magpalain mo po ang gawain ganito na maipalaganap ito sa buong mundo. Na tunay na mayroong pag-asa sa iyo. Na bagamat hindi na normal ang buhay namin, ang pagkilos namin, subalit tunay nga magmimiracle ka pa rin, maghihimala ka pa rin, at pagpapalain mo ang lahat ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, at pagpalain mga OFW, ang mga frontliner, hallelujah, ang aming mga namiminuno sa aming bansa, lalo na ang aming presidente. Ikaw po ang mag-ingat at magpala sa kanilang aming Mayor Vergara, ang Congressman, Governor, ang Umali, hallelujah, ang aming Kapitan. Dalangin ko po na pagpalain mo sila. At dalangin po namin na iingatan mo kami sa bawat aspect, sa bawat area ng aming buhay. Papatnubayan mo kami. At sino man ang nangangailangan ng kagalingan, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. See you po sa susunod na ating online. Amen.